The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay, especially ang Filipino, Tagalog speaking nating mga listeners, subscribers dito po sa ating portion o segment ng ating palatuntunan ang kabanal-banalan. Ang tawag po dito ay ang sagot ng Biblia, the Bible's reply. O, dahil ito nga ay portion na kung saan ay tutugunan ang mga katanungan ng ating mga kaibigan. Pinapadala po dito sa ating programa via text messaging o di kaya sa ating pong Facebook presence o sa mga platforms na pili para po sa palatuntunan ito. And incidentally, ito po ang ating mga phone numbers para po sa mga bago nating mga tagapakinig. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027 o 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. And dun ho sa ating social media, narito po ang ating mga pages. Sa Meta o Facebook, MHC Media o ang Kabanal-Banalan. MHC Media o ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube or YouTube naman, The Most Holy Church. At ibig namin ding ipabatid sa inyo, mga kaibigan, ang ating pong iba pang mga palatuntunan sa ilalim ng banner na radio program natin ng Kabanal-Banalan. Every day, blessed day, Mondays to Friday, 7:30 to 8 in the morning, 6 to 6:30 sa Facebook and sa YouTube naman. Yan po ay via our program sa radio station at 1242 kHz sa AM band. Samantala, itong portion na ito na inyong nasusubaybayan sa nasabing radio frequency, tayo po yung napakikinggan from 4 to 5 in the afternoon, ang sagot ng Biblia. Via Kiss FM naman, ito yung ating presence naman sa FM radio. The Climb, every Sunday, 7 to 7:30. Likhawit, Sundays din naman to. Afterwards ay September, 7:30 to 8. Samantala, ang Kabanal-Banalan naman ay Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ang sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin, of course, ang anchor, ang pagunahing lingkod nitong ating palatuntunan, kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po at salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagkakataong mapaglingkuran namin kayo. At kayo man ay kasama namin sa paglilingkod na ito na ang mga katanungan ninyo'y masagot namin sa pamamagitan po ng Biblia. So, hopeful po tayo na tayo po'y nasa maayos na kalagayan, na nakikinabang sa, especially these days, na we need some rest and allow us to be present in your listening pleasure. Sinasama nyo po kami sa inyong pakikinig. By the way, ang ating punong tanggapan ay nasa puso ng Maynila. Ito po sa Tondo, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. For those interested to visit us, you may do so. Diyan po sa lugar na yan. Bagamat the coming days ay may konting renovation, ask for directions kung saan po yung ating
temporary na magiging general headquarters o punong tanggapan ng iglesia. So, tayo na po, kapatid na Yushel, sa mga katanungan na ihanda po for today, nakalap po natin sa iba't ibang mga platforms. Ayon po ba sa Biblia, kapatid na Yushel, ang paggalang sa national anthem? Ayon po ba sa Biblia, ang paggalang sa national anthem? Marahil ang tinutukoy ng ating kaibigan na national anthem ay yung ukol dito sa Pilipinas. Opo. O sa ating bansa. Naayon po sa Biblia at kahit saang bansa, yun po ay sinasang-ayunan at ibinibilin sa mga lingkod ng Diyos. Basahin po natin. Ganito sa unang Pedro 2:13. Sabayan niyo po kami, mga kaibigan. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Yan. Napakalinaw po naman sa mga palatuntunan ng tao. Ibig sabihin po niyan ay sa gobyerno, sa mga batas ng gobyerno. At mga palatuntunan nito, dapat po tayong napasasakop. Sa makatwid, yung hindi pagpapasakop, yun ang bawal. Yung pagpapasakop, yun ang naaayon sa Biblia. Opo, ayun ngay nasa anyong pautos Opo. Sinabi ni Apostol Pedro, kausap niya ang mga mananampalataya, pasakop niya tayo sa mga palatuntunan ng Panginoon nang isinasaalang-alang nakalagay. Opo. Ang ating Panginoong Diyos mismo, may dahilan po kasi sa ibang talata ng Biblia, mababasa po natin yan, may pagsusugo po kasi ang Diyos din ang naglagay sa kanila. Opo. Tagapaghatid ng parusa sa mga tampalasan, sila din ang nagbibigay ng gantimpala sa mga gumagawa ng mabuti. Opo, mababasa natin yun. Opo. Sa kasunod ng mga talata. O sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Yan. Okay. Kaya dapat po tayong pasakop. Kaya halimbawa, ang isang paraan ng paggalang sa national anthem, pagka inaawit ito pagka ikaw nasa kakayanan naman para tumayo ng maayos, Opo. kailangan gawin. Dapat nakatayo. So basically, dun sa mga mamamayang Pilipino, pagka patutugtugin ng national anthem, syempre, karaniwan dyan, isinasabay yung pagtataas ng bandila. Opo. Lalo na kung Lunes, pasimula ng Linggo, merong flag ceremony sa mga opisina, sa tanggapan ng gobyerno, nagtataas ng watawat. At sa ilang mga pagkakataon naman, kapatid na Yushel, kung huling palabas na sa sinihan, o di kaya una, pinapatugtog din po ito. At merong pinapakitang film tungkol sa bandila na itinataas o sa watawat. So ang inaasahan, kung mamamayang Pilipino ka, dapat umaawit ka rin, dampi ang iyong kanang kamay sa dibdib, o di kaya Nakatayo ng diretso. kung sundalo, nakasaludo pa. Ganun ho yung typical. Ngayon, ang gobyerno sinasaalang-alang din yung religious beliefs, kapatid na Yushel. Opo. Kaya meron hong mga mambabatas yan ang iniisip na sana inuobliga nga na kailangan kumanta ka talaga. Bigay na pagkanta o pag-awit, bagamat hindi po ito batas. Pero may exemption sa mga religious beliefs. Pero ang pamanik po sa iba ang pananampalataya o paniniwala na hindi kumikilala sa national anthem, tumayo man lang. Out of courtesy, out of decency, mga kaibigan, tumayo samantalang, o tumayo at tahimik. Meron ho kasi, ako mismo nakasaksi ng ganito sa sinihan. Pinatugtog yung national anthem, yung sa atin, Lupang Hinirang. Opo. Nagtayuan, yung mga manonood. Yung iba, siguro sa pananampalataya nila, o di kaya hindi sila, o banyaga sila, naupo at hindi tumahimik, nag-uusap ng malakas. So yung sinasabi natin, out of decency, general courtesy, dapat ho magbigay galang tayo dun sa kultura, sa lugar na yon,
Dahil yan kasama sa patristic, yung patriotic na spirit, no? Ng bansa na yun na kinabibilangan natin, dapat gumalang tayo. At yan po ay nasa utos nakasulat sa Biblia. Opo. At hindi lang po ganun. Kahit po yung pananalangin para po sa mga pinuno nito o sa ikabubuti ng bayan, katungkulan din po yun, o bahagi rin ng isang mamamayan. Opo. Sa katunayan, mababasa po natin yan sa Jeremias 29 at 7. Narito mga kaibigan, at inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinadalhan sa inyong bihag. At inyong idalangin sa Panginoon, sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Oo, yun. Talagang yun po ay nararapat nating gawin, ang paggalang po sa anumang palatuntunan, lalo na po sa pagka-inaawit ang national anthem. So, salamat po. Sana natugunan po natin ng ayon sa Biblia ang tanong na ito ng ating kaibigan. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, paano po ba ang pag-ibig sa kaaway ayon sa Mateo 5:44? Ang Panginoong Kristo Jesus po ang nagpahayag niyan. Basahin natin. Basahin natin mismo yung talata muna, 5:44. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Yan. Yan po utos talaga ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sinabi po niya yan ng mga pasimulang araw ng kanyang pangangaral. Kaya yung iniutos niya na yan na tungkol sa kaaway, idalangin kung tayo inuusig nila, yan po ang unang-unang tumupad po niyan, walang iba, kundi siya na nag-utos sa mga katwid ng Panginoong Kristo Jesus. At para mapatunayan yan, basahin po natin. Ito po sa San Lucas 23 at 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Yan. Napakalinaw naman. At gaya ng ginawa ng Panginoon dahil siya inuusig ng pagkakataong yaon. Yung sinabi niya na yung kaaway nyo, idalangin nyo, yung nagsisiusig sa inyo, dahil siya mismo ang nakaranas nito, ang ginawa po niya, ipinanalangin niya. Ang panalangin niya, hindi katulad ng panalangin ng iba. Na sana, anong kasunod? Masama ang pinapanalangin. Opo. Sana, yung pabiro, sana kunin ka na ni Lord. Opo, yung mga ganon. Hindi ganon ang panalangin ng Panginoon. Ang panalangin niya, bagaman masama yung ginagawa sa kanya, nung kanyang kapwa, o itinuturing siyang kaaway, patawarin sila. So yun din, ang ating tungkulin, yun ang kahulugan ng sinabi ng Panginoon. Hindi po iuutos yun na hindi natin kayang gawin para patunayan, siya po mismo ang nagbigay halimbawa nun. At meron pong lingkod ng Diyos na talagang yan ang kanyang ginawa ayon sa instruction ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa Gawa 7:60, alamin natin kung sino itong tinutukoy na natuto, nga, sa halimbawa ng Panginoon. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya. Yan. Si Steve. Si Stephen. Yung sabi nga nila, si Stephen o San Esteban. Ang tinutukoy ho dyan, bagamat pronouns ang gamit dyan, sa konteksto, tinutukoy ho talaga niyan ay si Esteban. Kasi mahirap din tong sitwasyon ni Esteban, ano? Hindi ipinako sa krusito. Opo. Pero para ding ipinako sa krusito. Sa hirap, dahil sa pinapatay siya o ang ginawang paraan ng pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng bato
Eh, hindi naman malalaking bato yun. Yung bato na maipupukol ng malakas. Hanggang sa siya mamatay. Pero bago siya mamatay, eh nanikluhod pa siya. Di ba? At nanalangin na para sa ikabubuti ng mga gumawa nun sa kanya, wag iparatang sa kanila. Gaya din ang panalangin ng Panginoon. Di ba? Kaya yan po mismo ang paraan. Opo. Bagamat sa isang pagtingin, mahirap pang gawin ngayon yan. Pero dapat yan po yung hangarin natin na magawa. Sa ngayon, na punong-puno ng galit, ng puot ang nalalagay sa puso ng mga tao, hindi pa kayang gawin agad-agad dito kahit ng mga Kristiyano na tinuturuan. Pero yung fundamental na turo, yung talagang turo, ibigin ang kaaway, yung nagtuturing sa kanya na kaaway, at idalahin pa nga kung siya po ay ginagawa ng masama nito. Opo. Panalangin po para sa ikabubuti, ha? Hindi panalangin sa ikapapahamak nung gumagawa sa atin ng masama. So, kapatid na Yushel, tayo po ay magbe-break muna. Pakinggan po natin ang tinig ng isang mga awit. Again, mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, Bungabon, Nueva Ecija, si Sister Hosana Jesemiel Cudal. Si Sister Hepzibah, as we call her in the church. Pakinggan po natin siya sa kanyang likawit na Kailangan Ko'y Ikaw, lyrics and music. Mismo ay ipakikilala ng ating kapatid na Hepzibah. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ang likhawit po na aking ihahandog sa inyo ay may hatid na biyaya sapagkat ito ay may diwa ng pananampalataya at pananalig ng lubusan sa ating Panginoon. Opo, ang lahat ng bagay ay hindi natin kakayaning gawin o malagpasan kung hindi dahil sa tulong at gabay ng ating Panginoon, lalo na po sa pag-abot ng kasakdalan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kapatid, kailangan natin ng Diyos sa buong buhay natin kaya magtiwala at manangan tayo palagi sa Kanya. Ang likhawit po na ito ay isinulat ng kapatid na Asahel, Brother Ronnie Manarang, nilapatan ng himig ng kapatid na Rapa, Brother Rodel Garabiles, sa panugtog ng kapatid na Gamaliel David, Brother Gamaliel Nepomuceno. Ang awit na ito ay may pamagat na, Kailangan Ko'y Ikaw. Sa diwa ko kailanman di mawawagli. Gaya ng mukha ng Ama, larawan mong pagkaganda. Sa kalmong kaluluwa, lakas sa aking pagawa. Kailangan ko ikaw sa pag-abot itong kasagdalan.
Ang sagot ng Biblia. Thank you po, kapatid na Hepzibah sa land, sa lalawigan ng magandang awit na ang mataas, malaki ang impluensya, inspirasyon na hatid nito sa kapwa nila mga awit. Parang tatay niya yung nandun sa Gabay Center, no? Opo. Isa sa mga lingkod din sa iglesia. Isang matanda, Ministro. kasangguni sa iglesia. Si Ministro. Ministro. No, kapatid na Amrapel. Lubi ko Amrapel. Salamat po sa inyong magandang tinig. Totoo po ba, kapatid na Yosiel? At pakisagot sa Biblia, totoo ba ang pangakong langit? Aba, pagka sinabi ng Panginoon, ang bagay na yan, at nasusulat po sa Biblia, totoo po yan. Pero pagka hindi natin matitiyak sa Biblia, hindi natin dapat paniwalaan. O tingnan natin ang pahayag ng Panginoon ukol dyan, tungkol sa kanyang mga pangako. So, sundan nyo po yung mga talata at dun po natin matatagpuan ang tugon sa nasabing katanungan. 14, 2 hanggang 3 ng San Juan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng dako o ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Yan pangako ng ating Panginoon yan. Pagaman yan sa mga talata, hindi natin nabasa yung salitang langit. Sigurado tayo na ang tinutukoy ng Panginoong dako dyan, na nandun yung maraming tahanan, naroon ng Amang Diyos, yan nga po yung langit. Kasi po, yan ang talagang kanyang ipinangako na dyan niya dadalhin ang kanyang mga lingkod. At ang isang bagay pa, kapatid na Gabriel, diyan talaga siya umakyat nung siya'y matapos na magkatawang tao. At paliwanag nga ni Apostol Pablo sa ibang pagkakataon siya yung sinong galing sa langit, siya rin ang babalik sa langit. Opo. So of course, yung tinutukoy dito ni San Juan, yung pinaroonan niyang dako ay ang langit, na kung saan ipinangako nga niya sa pakinig ng mga disipulo, ng mga lingkod niya, na siya'y lilisan pansamantala at pagdating ng panahon ay ipagsasama. So, ibig sabihin, dito sa prosesong ito, dito sa mga talatang ito, nangangako siya na ipagsasama sila. At in a way, sinasabi dito, ito yung gantimpala sa kanila. Yung pangakong langit. Hindi naman siguro kailangan ng titulo ng langit para maniwala yung tao, no? Na yung existence ng langit. Kasi debatable talaga yan sa mga hindi mananampalataya. It's up to them. If they refuse, if they do not believe in heaven, it's up to them. Pero for us believers, klaro po ito, hindi po tayo naupo sa gitna, o we are not fence-sitters na kung saan ay parang, sige, maniwala tayo dyan. Wala namang mawawala sa atin. Hindi po tayo fence-sitters, kundi tayo talagang nandoon, nakaupo talaga. Naniniwala, nananampalataya na merong langit, there exists heaven, a heaven, na yun ay ipinangako sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus. At nasusulat sa Biblia na talagang doon pumunta ang Panginoon. Mababasa natin yan sa Gawa. Kasunod na talata, 1 at 11 aklat ng mga Gawa, na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit wala sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Yan. Kung hindi totoo yung langit, walang pinaroonan ang Panginoong Kristo Jesus. Pero may pinaroonan siyang langit, kaya totoo yan. At yan ang ipinapangako na doon din dadalhin ang kanyang mga lingkod. So, salamat po. So, sana naging klaro po sa atin yan. Kaya, ang sagot ay totoo. Mayroon
Ang sagot ng Biblia. Bakit tinawag na katawan ni Kristo ang iglesia? Bakit tinawag na katawan ni Kristo ang iglesia? Basahin natin ang paliwanag kung bakit tinawag na katawan ni Kristo ang iglesia. Narito ang kasagutan sa liham ni Pablo sa kapatirang nasa Colosas 1 at 18, unang talata. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panghanay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yan, napakahalagang maintindihan natin yan. Ang iglesia, kaya tinawag na katawan ni Kristo, unang-una, tandaan natin, ang nangungulo, nangangasiwa sa iglesia, hindi po tao, kundi mismo ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Kaya napakahalaga ng iglesia. Ngayon, anong uring pangangasiwa meron siya sa iglesia? Gaya ng pangangasiwa sa kanyang katawan. Talagang nagugobyernohan niya. Kung ano ang kalooban niya, yun ang nagaganap sa iglesia, yun ang nangyayari sa iglesia, yun ang nasusunod sa iglesia. Kaya ang iglesia, tinawag na katawan ni Kristo. Ang tinutukoy pong iglesia, hindi lahat ng iglesia, kundi yung iglesia na itinayo niya at pag-aari niya. Ngayon, aling iglesia ito na tinutukoy na katawan ng Panginoong Kristo Jesus? O, basahin natin. Sa isa pang liham ni Pablo, 12:12 ng unang Korinto, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Yan. Napakalinaw naman. Yung katawan na sinasabing ang ulo o nangangasiwa ay si Kristo, yung katawan na bumubuo mga mananampalataya ni Kristo. Kaya bagaman marami, ay gaya ng iisa lamang. Bakit sinabing katawan? Kung paanong ang katawan, maraming sangkap. Di ba? Ibig sabihin maraming sangkap. May kamay, hindi naman pwedeng katawan pagkatapos puro mata. Opo. Pagka puro mata, hindi katawan yun. Pinya yun, ano? Opo. Ang iglesia, katulad ng katawan, kasi maraming iba't ibang sangkap. May kamay, may paa, may mata, may tenga. So, ibig sabihin, ang mga tao na nandito, na magkakasama o pinagsama-sama ng Diyos, kaya ipinari sa isang katawan, may magkakaibang gampanin. Pero, may isang layunin na ang sinusunod ay ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya, katawan ni Kristo, hindi katawan ng kung sino-sino. Yun. Kaya pinamagatang gayon. Tinawag na katawan ni Kristo. Opo. Kaya mahalaga po yan. Kasi kung minsan akala ng tao, katawan ni Kristo yung iglesia. Yung iglesia, hindi ba yun yung simbahan, yun yung mga bahay dalanginan? Hindi po. Ang iglesia na tinutukoy na katawan ni Kristo, kalipunan ng mananampalataya ni Kristo. At yan din ang iba pang paliwanag ni Pablo nung ina-address niya yung mga kapatid na yan. Mismo sa mga kapatid sa Korinto. Sa ano yun? Versikulo 27. Tuloy natin. Pinamagatan niya ang gayon. Sinabi niya diretso. Sa 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ayan. Kayo nga. Ang katawan ni Kristo. Bawat isa'y sama-sama. Hindi magkakahiwalay. Ha? Sama-samang sangkap ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, baka itanong sa atin, paano magiging kasama diyan ang isang tao? Basta ba sinabi ng tao, ako'y kay Kristo? Opo. O kaya, I love you, Jesus. Kasama niya siya diyan sa katawan na yan. Everyday, kapatid na Yusef, nakakarinig tayo, nakakapanood tayo ng mga ganyang advertisements, nagpapalagay ng streamers, malalaking mga billboards, saying, professing their faith. Nasa kalayaan nila yan.
At ang deklarasyon, yung mga napapanood, nakikita natin, is a general representation ng paniniwalang ito eh. Yung sasabihin, dedeklara lang na si Kristo ay tagapagligtas, otomatiko ay naugnay na sila sa katawan ni Kristo. Opo, O yun naging bahagi na sila ng iglesia. Yun ang popular ngayon. Opo. At maraming nag-aakalang gayon niya. Pero sa Biblia, Basahin natin. Inulit po natin, yung sinasabi nila ay partly true. Not totally true. Hindi natin sinasabing sinungaling sila. Baka sa kanilang pagnanasang ipahayag ang kanilang pananampalataya, nakaligtaan nilang basahin ng iba pang parte ng Biblia. opo. Narito, sa 1 Corinto 12 at 13, itulot yung basahin natin sa Contemporary English Version of the Bible. Some of us are Jews and others are Gentiles. Some of us are slaves and others are free. But God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. Now we each drink from that same Spirit. Ang ilan sa atin ay mga Hudyo, ilan ay mga Hintil. Ang ilan ay mga alipin at ilan ay mga laya. Ngunit ang Diyos anging binotismo ng bawat isa at ginawang bahagi. Ayan yung sequence. Binotismohan at ginawang bahagi ng katawan ni Kristo. Sa makatwid, hindi pwedeng maging bahagi o sangkap Opo. ng katawan ni Kristo na hindi naman nabautismohan. Opo. So, it is imperative. Ika nga, nakalagay mismo dyan sa talatang yan. Utos na kailangang magbotismo, botismo para maging bahagi ng nasabing katawan ni Kristo. Kaya hanapin niyo po yung tinutukoy na katawan ni Kristo na ipinamagat sa kanyang iglesia at doon po tayo magpabotismo para po maging bahagi tayo noon o ng iglesia na ang ulo ay ang Panginoong Kristo Jesus at ang kanyang mga pinangunguluhan ay ang kanyang katawan, sa makatwid ay ang kalipunan ng kanyang mga lingkod na nangabautismohan. So, salamat po at ipagpala sana ng Diyos sa atin ang pagkaunawa sa bagay na ito. Opo. Ang sagot ng Biblia. Sunod pong katanungan, kapatid na Yushel. Ano ba ang Ebanghelyo ni Kristo? What is the gospel? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Pagka sinabing Ebanghelyo, alam naman natin yan, sa karaniwang pagkaintindi talaga, yan mabuting balita tungkol kay Kristo, tungkol sa paghahari ni Kristo, mga aral ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa Biblia, merong tiyak na tawag ukol dyan. Basahin po natin. Ito, sa Efeso 1 at 13. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan. Napakalinaw naman. Yung Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus, ang tawag po ni Apostol Pablo, o pagpapakilala ni Apostol Pablo, Ebanghelyo ng kaligtasan. Paanong magiging Ebanghelyo ng kaligtasan? Kung sasampalataya tayo dun sa aral o sa Ebanghelyong yaon. Magiging Ebanghelyo yon para sa ating ikaliligtas. Kaya mahalaga po, katulad ng inyong ginagawa ngayon, nakikinig kayong mabuti at talagang inuunawa po ninyo. Madarama po ninyo sa inyong puso ang pagsampalataya sa kanyang mga aral. Kung gayon, ang Ebanghelyo ni Kristo ay magiging Ebanghelyo sa ating ikaliligtas. Kaya mahalaga po yan. Ngayon, kung iisipin natin, paano magiging sa ikaliligtas natin yan pagkatapos nating sampalatayanan? Yan po naman ipinaliwanag din ni Apostol Pablo. Karito, sa kanyang liham naman sa mga kapatid sa Pilipos 1 at 27.
ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan. Mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yan. Pag sumasampalataya sa Ebanghelyo o sa aral na itinuro ng Panginoong Kristo Jesus, maliwanag po, ito'y ating ipamumuhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi po pakikinggan lang natin, pero hindi natin itutugma yung ating lakad sa araw-araw o pamumuhay ayon sa Ebanghelyo na itinuro sa atin. Pero pagka po doon natin iniangkop ang ating lakad sa Ebanghelyo, yun ang kaganapang, ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus ay Ebanghelyo sa ating ikaliligtas. So, Ebanghelyo sa ikaliligtas. Opo. Yun yung Ebanghelyo. Kasi yung salitang Ebanghelyo sa wikang English gospel, ibig sabihin ay good news. Opo. Mabuting balita. Of course, yun talaga mabuting balita. Ano pang ibubuti ng mabuting balita na ang kinalaman sa pagiging mabuti nito ay ikaligtasan nating mga tao. Opo. So, there we are, mga kaibigan. No? Yan po ang turo ng Diyos hinggil sa Ebanghelyo ni Kristo. Salamat po. At masampalatayanan sana po natin yan. Okay, tayo po ay muling magbabalik o balikan natin muli ang tinig ng ating mahal na kapatid, si kapatid na Hepzibah. This time, ang kanyang awitin naman ay Himig ng Pag-ibig Mo. Pakinggan natin muli ang anak ng isa sa mga lingkod sa iglesia na Amrapel, si kapatid na Hepzibah. Sa ating buhay, tayo ay dumaranas ng maraming kalungkutan. Maraming pagsubok at mga problema ang ating patuloy na nararanasan, ngunit nariyan ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay aliw sa atin sa kabila ng madami nating mga pinagdaraanan. Ang awit po na ito ay isinulat ng kapatid na Jimwell, Brother Jimfer Alibia at nilapatan ng himig at musika ng kapatid na Jeshel, Brother Gabriel Valerio, na may pamagat na Himig ng Pag-ibig Mo. Sa mundong aking ginagalawan, puno ng pagsubok at kahapisan, mga kahinaan at kalungkutan, di ko alam kung ako'y nasaan. Sa mundong aking ginagalawan, puno ng pagsubok at kahapisan, mga kahinaan at kalungkutan, di ko alam kung ako'y nasaan. Nang aking narinig ang iyong himig, ako'y nagkaroon ng dakilang pag-ibig. Nang aking narinig ang iyong himig, ako'y nagkaroon ng dakilang pag-ibig. Nagkaroon ng pag-asa sa aking buhay. Ngayon'y aking taglay ang bagong buhay. Himig ng pag-ibig mo ang siyang umaaliw sa puso ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Himig
sa puso ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Napupuri at luluwalhati sa'yo, Ama, sa'yo, Ama. Nang aking narinig ang iyong himig, ako'y nagkaroon ng dakilang pag-ibig. Nang aking narinig ang iyong himig, ako'y nagkaroon ng dakilang pag-ibig. Nagkaroon ng pag-asa sa aking buhay. Ngayon'y aking taglay ang bagong buhay. Himig ng pag-ibig mo ang siyang umaaliw sa puso ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Himig ng pag-ibig mo ang siyang umaaliw sa puso ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Napupuri at luluwalhati sa'yo, Ama, sa'yo, Ama. Himig ng pag-ibig mo ang siyang umaaliw sa puso ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Himig ng pag-ibig mo ang siyang umaaliw sa puso ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Napupuri at luluwalhati. Napupuri at luluwalhati sa'yo, Ama, sa'yo, Ama, sa'yo, Ama. Pag-ibig mo naway maging himig ko. Nagpupuri at luluwalhati sa'yo, Ama, sa'yo, Ama, sa'yo, Ama. Ang sagot ng Biblia. Thank you again. We'll be hearing you soon sa mga susunod na gawain, especially itong ating pasalamat. Opo. Ni-invite namin din kayo, mga kaibigan. May mga venues po tayo. Ang konseho, ika nga Councils of Ministers, ang tawag po sa Iglesia Mahanaim, ay yung kabalikat nila na nasa caring ministry. Ang abyaser, mga diakono, diakonesa, ay magpapasalamat sa, actually, today is a Saturday, tomorrow, yung iba, nag-celebrate na o na Sunday. Opo. Na pagtatanghal nitong programa. So, yung advance na nakakarinig po ito, iniimbitahan po namin kayo. Saan makida, kung makibalita po kayo. Dun sa in-announce po naming mga phone numbers, pwede po kayo makipag-ugnayan. Pag gusto nyong makita ang MK Gabriel, siya po'y nandun sa Tarlac. At kayo naman, nasa Davao. Opo, medyo medyo malayo-layo. Opo. May mga lugar ho tayo sa Maynila at of course dyan sa Laguna, sa Santa Rosa, sa auditorium
sa Santa Rosa sa may tanggapan ng Punong Lungsod. Opo. Nandun ho ang lugar na pagdarausan nyo, yung specifico. Yung iba, you may contact us to our phone numbers. So, totoo po ba, kapatid na Yosiel, na may kaluluwa ang tao? Opo, at yan tiyak na tiyak kasi nang likhain ang tao, talaga pong yan ang pagkakapahayag sa Biblia. Mababasa natin sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7. Tingnan po ninyo ang sinasabi ng kasulatan. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. O yan, maliwanag naman yan. Alam natin yan. Ang tao, merong katawang mula sa alabok ng lupa. O alam na natin kung alin yun. Itong katawan, itong physical. Pagkatapos hiningahan ng hininga ng buhay sa butas ng ilong. O yun ang nakasulat sa Biblia. Opo. Hindi yun yung kaluluwa. Ngayon, nung yung katawan, lagyan ng hininga, ay maliwanag po. Yung tao, naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, nagkaroon ng buhay yung kaluluwa. Opo. So, Kaya iba yung kaluluwa. Opo, doon pa lang, existido. Dito pa lang sa talatang to, mapatutunayan na natin. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, espesipiko, ito yung may kaluluwa, yung tao. Opo. Kaya sa tanong na totoo bang may kaluluwa ang tao, yung nga iba, ang contention. Pinagtatalunan pa, ginigit. Yung hayop may kaluluwa. Yung pakayang tao. Di ba yung pakayang tao, na kung tutuusin, isang issue din yan na pwede natin pag-usapan, kapatid na Yosiel. Kasi nga iniisip nila, baka rin may kaluluwa daw mga hayop. Wala pong kaluluwa ang mga hayop. Sa ibang pananampalataya, inuuri po nila ito na they have souls in different aspect, ibang pagkakaroon nila ng kaluluwa. Pero strictly speaking, nasa Biblia, tinutukoy na may kaluluwa, yung tao lang. Opo, wala tayong mababasa sa Biblia na ang hayop ay meron pong kaluluwa. Bagaman may nagpapalagay na gayon, palagay lang po yun. Ayon sa sinasabi ng kasulatan. At si Apostol Pablo, tiniyak talaga na ang tao ay may kaluluwa. Basahin natin. Sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah. Kung ang tinutukoy po na espiritu sa kaluluwa ay isa lang o hindi magkaiba, ang gagamitin na siguro doon espiritu o kaluluwa. Opo. Pero dahil saan ginamit, espiritu at kaluluwa, magkaiba po yun. At katawan, na ilalong magkaiba yun. Kaya tatlo po yan. Ang tao na nabubuhay o nilalang ng Diyos, may espiritu, yun yung nasa butas ng ilong, yung hininga. May kaluluwa. At meron pong katawan na ito po ang ating nakikita. Baka itanong sa atin, ano yung kaluluwa? Nasaan nyo? Nandun sa mismo magkakasama. Opo. Nung naging whole man, he became a whole man kasi sama-samang sangkap niya yung katawang lupa comprised of the dust from the earth. Opo. Tapos yung espiritu dito, we should also explain kung anong espiritu. Sa tuwirang pangungusap, ang espiritong tinutukoy, ito yung hininga ng buhay. Na pagka namatay ang tao, kinuha na siya ni Lord. Opo. Ang talagang kinuha doon, yung hininga. Binawi ang hininga. Opo. So, yung mainit na yun, yung nananalaytay, dumadaan sa butas ng ating mga ilong, tinatawag din po yung espiritu. Although maraming espiritu, pero dito sa gamit na pangungusap ni Apostol Pablo, he is referring to the breath of life. Yung pong hininga ng buhay. So, there we are, katawan, espiritu, at yung pangatlo, ang kaluluwa. Opo. At kung ipaliwanag ni Apostol Pedro
Yang kaluluwa, ganito po naman niya ipinapaliwanag yan. Po yan. Unang Pedro 3:4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sigurado tayong ang espiritong ito, iba sa espiritong nasa butas ng ilong. Kasi hindi nga ng buhay yun eh. Ito, espiritu na natatago sa puso. Opo. It's also a spirit, ano? Opo. Kung saan, ito yung malaong panong sinasaliksik ng tao yung tungkol sa kaluluwa. Pero klaro po, ito yung mismong pinaka-esensya, karakter, personality nung nilikha ng Diyos eh. Binalutan ng laman, nilagyan ng hininga ng buhay, pero yung tunay na karakter niya ay nandun sa kanyang pagiging kaluluwa. Opo, kaya ito pagkataong labas, pagkataong laman. Opo. Yung kaluluwa, yun yung sinasabing pagkataong natatago sa puso o pagkataong loob. Kaya merong mga talata sa Biblia, pag sa English, inner man. Inner man. Yun. So, yung outer man, of course, itong nakikita natin, yung inner man, behind this facade, itong nakikita nating katawang lupa, nandun natatago, nababalot nitong katawang lupa ang kaluluwa ng tao. Baka sabihin, bakit yung tatay ko na-opera yung puso, wala namang nakitang kaluluwa? Espiritu po kasi. Hindi talaga nakikita yon. So, wag nating isipin na literal ang pagkakapahayag doon. Kundi yun yung pagkahalimbawa, kayo'y nagkakasala o tayo'y nagkakasala, yun yung parang sabi ng safeguard. Konsensya. Budhi. Yung budhi. May libre pang advertisement yung sa mall. Matagal na hong advertisement. Nahalata hong ito na kapatid na YouTube. Ba't alam ko rin? Opo. Sige po. Yun po ang kaluluwa. Opo. So, totoo. We have souls. Isang patotoo niyan, pagkakaroon ng kultura, ng isip, pagkakaroon ng sibilisasyon, pagkakaroon ng kaluluwa, unlike the other creatures. They just live by instinct. Instinct lang sila dahil walang soul eh. Kumakain, natutulog, di ba? Yung aso, yung pusa, ganun lang. They don't have souls. They may show some affection sa atin, pagmamahal. Kasi nga, nagpapakita din tayo ng care, ng pagmamalasakit sa kanila. Pero sabihin na they can build their own culture, nakikita lang natin yan sa pabula o kaya sa sinehan na nagsasalita yung pusa, yung aso, meron din silang sariling sibilisasyon. Na para bang may kaluluwa sila. Hindi po ganon, mga kaibigan. Sa Biblia, tanging tao lang ang may kaluluwa. Opo. Salamat po. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan. At sumasampalataya po tayo na napagpala tayo ng ating Panginoon at tulungan tayo na masampalatayanan ang mga katugunang mula sa banal na kasulatan. Sa bahaging ito, mag-uukol po tayo ng panalangin sa Panginoon para po sa inyo na nagpadala ng mga kahilingan sa amin sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, pamamagitan ng mensahe sa messenger at sa pamamagitan ng mga text. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Ngayon po ay dudulog tayo sa ating Panginoon para sa inyong mga kahilingang ukol sa karamdaman, ukol sa mga suliranin na ilalapit natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Sumasampalataya kami, ikaw ang gumabay sa amin sa paglilingkod na ito. Nadama ng aming mga kaibigan at mga taga-subaybay ang iyong pagtulong. Pinaunawa mo sa kanila ang iyong mga salita, ang iyong mga kalooban na magagamit po nila sa paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Nakikiusap lamang kami na dinggin mo po ang kahilingan ng aming mga kapatid ukol sa kanilang mga tinataglay na karamdaman, maging ng kanilang mga mahal sa buhay,
lalo na po ang mga dumudulog sa iyo dahil sa dadaan ng operasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo po at patnubayan sila. Huwag mawawalan ng pag-asa, kundi sa pamamagitan ng iyong paggabay, maging matagumpay ito. Pagkalooban mo lamang ng mga dalubhasa na makalulunas upang maganap sa kanila ang iyong kalooban na kung maaari makalampas at gumaling sa tinataglay na karamdaman. Amen. Nakikiusap din kami, nagabayan mo ang mga dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, sa kahirapan, ng iba'y sa mga suliranin na nangyayari sa kanilang sambahayan. Gabayan mo po sila at huwag mong payaang dahil dito'y maligaw sila ng kanilang lakad, kundi sa pagtulong mo po ay makita nila ang iyong mga banal na kalooban at makapanatili sila sa pagsunod sa mga iniuutos mo sa bawat isa sa amin. Amen. Pagpalain mo rin ang gawaing ito sa pangunguna ng aming matandang pangkalahatan. Gabayan mo po siyang palagi, saan man siya naroroon, mapangasiwaan niyang lubos ang iyong bayan at magabayan sa lalong mataas na antas ng pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Sumasampalataya kami, pinagpapala mo ang lahat ng iyong kinakasangkapan sa gawaing ito. Maging ang lahat ng sumusubaybay sa amin, gagabayan mo po kami sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y ginagawa namin para sa iyo, para sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Niimbitahan po namin kayong muli sa next episode po namin next week o sa anuman time slot na kumbinyente po sa inyo. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa. Fire.